Ito ba yung kaibigan mo, Daryl? Opo, ma. Si Ilian, kaklase ko sa Maynila. Maligayang pagdating, iho. Siguraduhin mong mag-ingat ka rito. Hindi lahat ng tao sa baryo ay mapagkakatiwalaan. Sa isang lungsod ng Maynila, si Ilian, isang 20 anyos na estudyante sa kursong journalism, ay may kakaibang hilig ang paglalakbay at paghahanap ng misteryo. Bata pa lamang ay mahilig na siyang magbasa ng mga kwento tungkol sa kababalagan at supernatural. Sa kabila ng kanyang pagiging palakaibigan, mayroon siyang lihim na kinakatakutan, ang mga aswang na madalas niyang naririnig sa kwento ng kanyang lula noong bata pa siya. Sa kolehiyo, nakilala niya si Daryl, isang transferee mula sa Capiz. Mabilis silang nagkasundo dahil pareho silang mahilig sa kwentuhan at adventure. Ngunit tila may kakaibang takot si Daryl tuwing napag-uusapan ang lugar na pinagmulan niya. Lagi niyang sinasabi na masyadong maraming sikreto sa kanilang baryo na mas mabuting hindi natuklasin. Sa kabila nito, madalas pa rin niyang inaakit si Ilian na bumisita. Huwag kang mag-alala, Ilian. Hindi naman lahat ng taga-Capiz aswang eh. Aniya. Ngunit kahit sa tono ng kanyang boses, may halong pangamba. Hindi inakala ni Ilian na ang simpleng paanyaya ni Daryl ay magiging simula ng kanyang paglalakbay sa isang baryo na hitik sa hiwaga at takot. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito matagal na panahon, ngunit walang kasiguraduhan kung kailan ito nangyari. Isang araw, matapos ang kanilang klase, nilapitan ni Daryl si Ilian habang nagkakape sa karinderya malapit sa universidad. Ilian, may request ako sa'yo, sabi ni Daryl na tila alanganin. Ano yun? Baka naman research na naman para sa thesis mo ah. Bero ni Ilian. Hindi, seryoso to. Gusto kong sumama ka sa Capiz. Sa baryo namin, may pista kasi sa susunod na linggo at gusto kong makita mo kung gaano kasaya. Nagulat si Ilian sa biglaang paanyaya. Hindi niya akalaing yayayain siya ni Daryl sa lugar na matagal na niyang iniisip, ngunit natatakot puntahan. Sigurado ka? Parang ayaw mo nga pag-usapan yung lugar niyo dati. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang makita mo ang ganda ng baryo namin. Pero may babala ako. Huwag kang masyadong mapaniwala sa mga kwento ng matatanda, sagot ni Daryl habang iniwasan ang tingin. Hindi nagtagal. Pumayag si Ilian. Sa isip niya, ito ang pagkakataon para makahanap ng bagong kwento para sa kanyang vlog tungkol sa mga kakaibang karanasan. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng paglalakbay na ito ay maghahatid sa kanya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa pagsikat ng araw, sumakay si Ilian at Daryl sa isang lumang bus papunta sa Capiz. Ang biyahe ay tila walang katapusan, puno ng matatarik sa daan at malalalim na bangin. Habang papalapit sila sa baryo nila Daryl, napansin ni Ilian ang pagbabago ng tanawin. Mula sa modernong kabiyasan ng Maynila, unti-unti itong napalitan ng malalawak na bukirin at makakapal na kagubatan. Malayo pa ba? Tanong ni Ilian habang pilit pinipigilan ang antok. Kunti na lang, pero kapag dumaan tayo sa tulay ng Badyang, huwag kang titingin sa tubig ha, sagot ni Daryl ng seryoso. Bakit naman? Huwag ka na lang magtanong, basta sundin mo ang sinabi ko.
Hindi na nag-usisa pa si Ilian, ngunit naramdaman niya ang kilabot na unti-unting bumalot sa kanya. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng malamig na hangin at katahimikan. Bagamat may mga bahay at tindahan sa paligid, tila may kakaibang bigat sa hangin na hindi may paliwanag ni Ilian. Pagkarating nila sa baryo, sinalubong si Daryl ng kanyang ina, si Aling Nina, isang matanda ngunit matikas na babae na may malamlam na mga mata. Bagamat tila masaya itong makita ang anak, agad nitong tinitigan si Ilian na para bang sinusukat siya mula sa ulo hanggang paa. "Ito ba ang kaibigan mo, Daryl?" tanong ni Aling Nina. Malamig ang tinig. "Opo ma, si Ilian, kaklase ko sa Maynila," sagot ni Daryl, pilit nang umiti upang itago ang tensyon. "Maligayang pagdating iyo," aniling Nina, ngunit hindi may kakaila ang kakaibang aura nito. "Siguraduhin mong mag-ingat ka rito. Hindi lahat ng tao sa baryo ay mapagkakatiwalaan." Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ilian ang malamig na pakikitungo ng mga taga roon. Sa halip na masiyahan sa pagiging bagong bisita, tila may mga mata sa likod ng bawat kortina na nagmamasid sa kanya. Lalo pang lumala ang kanyang kaba nang magsimulang magkwento si Daryl tungkol sa baryo. "Huwag kang maglalakad ng mag-isa sa gabi, lalo na kung marinig mo ang iyak ng isang sanggol mula sa gubat. Huwag na huwag kang titingin o lalapit," paalala ni Daryl habang tinuturo ang mga kalye sa mapa ng baryo. Nangingilabot si Ilian, ngunit sinubukan niyang gawing biro ang sitwasyon. "Bakit, Daryl? Baka naman gawa-gawa lang yan ng mga matatanda para takutin ng mga bata." Ngunit sa tuwing binabanggit ng mga ganitong kwento, hindi maiwasan ni Daryl na magpalingon-lingon, tila may iniiwasang makita. Isang gabi, habang nagkakape sa bahay ni Daryl, nagkaroon ng pagkakataon si Ilian na magtanong. "Bakit parang iba ang tingin ng mga tao sa akin dito?" tanong ni Ilian. Huminga ng malalim si Daryl bago sumagot. "Kasi hindi ka taga rito, at may mga taga rito na hindi basta-basta tinatanggap ang mga dayuhan." "Anong ibig mo sabihin?" "Ito ang sasabihin ko, Ilian. Kapag narinig mo ang mga kwento tungkol sa aswang, huwag kang magtanong, huwag kang magpakita ng interes, dahil dito sa baryo, ang mga kwento, hindi lang kwento." Bagamat nakangiti si Daryl, bakas sa mukha nito ang pagkabalisa. Sa isip ni Ilian, tila may tinatago ang kaibigan niya. Ngunit sa halip na magtanong pa, nagpasya siyang obserbahan na lamang ang paligid. Pagdating ng ikalawang gabi, napukaw ang atensyon ni Ilian ng isang kakaibang tunog mula sa bintana ng kanilang tinutuluyan. Mahina, ngunit malinaw na parang iyak ng sanggol. Agad siyang kinalabutan ng maalala ang babala ni Daryl. Bumangon siya upang tingnan ang pinagmulan ng tunog, ngunit bigla siyang hinila ni Daryl palayo sa bintana. "Huwag kang titingin," sigaw ni Daryl na halos pabulong. "Bakit? Ano yun?" tanong ni Ilian, nanginginig. "Huwag kang magtanong, Ilian. Matulog ka na." Ngunit hindi natulog si Ilian ng gabing iyon. Sa halip, nanatili siyang gising, iniisip kung ano ang tunay na nangyayari sa baryo. Kinabukasan, habang naglalakad si Ilian sa palengke upang bumili ng pagkain, nakasalubong niyang isang matandang babae na tila pilit na lumalapit sa kanya. "Ikaw ba ang kaibigan ng anak ni Aling Nina?" tanong ng matanda, bahagyang nakangisi. "Opo," sagot ni Ilian, bagamat nag-aalangan.
Mag-ingat ka iyo. Ang pamilya nila may matagal ng koneksyon sa mga nilalang na hindi mo dapat kilalanin. Hindi na nakaimik si Ilian. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kinagabihan, nabalitaang may isang residente ng baryo ang nawawala. Isang batang lalaki na huling nakitang naglalaro malapit sa gubat. Nagtipon ng mga taga roon upang maghanap, ngunit walang gustong pumasok sa loob ng kagubatan. Napansin ni Ilian ang tensyon sa baryo. Ang mga matatanda ay nagdarasal sa gitna ng plaza, habang ang iba ay nagkakandila sa kanilang mga bahay. Daryl, ano bang nangyayari? Basta, manahimik ka lang, hindi mo kailangang malaman. Pero ang katahimikan ay lalong nagpatindi ng kanyang takot. Sa kanyang paniniktik, natuklasan ni Ilian ang isang lumang kwaderno na nakatago sa bahay ni Daryl. Narito ang mga kwento tungkol sa mga aswang at ang koneksyon nito sa pamilya ng kaibigan niya. May mga pahina na naglalahad kung paano nagkakaroon ng pamana ang ilang pamilya sa baryo. Isang pamana na hindi maaaring tanggihan. Nang gabing iyon, hinarap niya si Daryl. Bakit mo hindi sinabi sa akin ang totoo? May kinalaman ba ang pamilya mo sa mga nangyayaring ito? Sa halip na sumagot, tumingin lamang si Daryl sa kanya. Ang mga mata nito'y tila nangungusap, ngunit puno ng hiwaga. Sa wakas, inamin ni Daryl ang totoo. Ang kanyang pamilya ay bahagi ng isang matandang kasunduan sa baryo. Ang kanilang dugo ay may koneksyon sa mga aswang, ngunit pilit niyang itinatago ito sa kanyang sarili. Hindi ko ginusto ito, Ilian, pero hindi mo na kailangan malaman pa ang lahat, ani Daryl. Ngunit sa halip na umatras, mas lumalim ang determinasyon ni Ilian na tuklasin ang buong katotohanan. Sa huling gabi ng kanyang pananatili sa baryo, natagpuan ni Ilian ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan, hinahanap ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. Ngunit sa halip na kaliwanagan, isang malalim na dilim ang sumalubong sa kanya. Isang nilalang na hindi maipaliwanag, ngunit malinaw na nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ilian, tumakbo ka! Sigaw ni Daryl mula sa di kalayuan. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili si Ilian sa kanyang kinatatayuan, puno ng takot ngunit tikib ng kagustuhang malaman ang totoo. Ito ang simula ng pinakamalaking hamon sa kanyang buhay, ang harapin ng mga aswang at alamin kung ano ang tunay na lihim ng baryo at ng kanyang kaibigan. Tumigil ang lahat nang makita ni Ilian ang nilalang. Ang katawan nito ay hubog ng tao, ngunit ang anyo ay parang nilalang mula sa bangungot. Mahaba ang mga kuko, ang mga matay pulang-pula, at ang balat ay tila lumalabas ang mga ugat. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Ilian ang matinding pagkapuot sa tingin nito. Ilian, tumakbo ka! Sigaw ulit ni Daryl, ngunit hindi siya makagalaw. Ang malamig na hangin sa kagubatan ay tila nagpapako sa kanyang mga paa sa lupa. Dumating si Daryl at mabilis siyang hinila palayo. Habang tumatakbo sila pabalik sa baryo, naririnig ni Ilian ang mga yapak ng nilalang sa likuran nila. Mabilis, mabigat, at hindi tumitigil. Pagdating nila sa bahay, agad silang pumasok at isinara ang lahat ng bintana at pinto. Ang ina ni Daryl, si Aling Nina, ay naghanda ng kandila at mga dahon ng ikmo na inilagay sa bawat sulok ng bahay.
Hindi dapat nangyayari ito. Bakit mo siya dinala rito? Sabi ni Aling Nina, nakatingin kay Daryl. Ma, wala siyang kinalaman dito. Hindi niya alam, sagot ni Daryl, ngunit halatang nagtatago ng mas malalim na dahilan. Napansin ni Ilya ang kaba sa mga mata ni Aling Nina. May alam siya na hindi nila sinasabi. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Ilya. Daryl, ano ang nilalang na iyon? At bakit parang ako ang hinahanap niya? Ngunit walang sumagot sa kanyang tanong. Kinabukasan, matapos ang matinding insidente sa kagubatan, napansin ni Ilyan na tahimik ang buong baryo. Ang mga tao ay tila iwas sa kanilang bahay at ang ilan ay nagdarasal sa plaza. Ang balita tungkol sa kakaibang nilalang na nakita nila ay mabilis na kumalat. Habang abala si Daryl sa paghahanda ng kanilang gamit, sinubukan ni Ilya ng kanyang huling pagkakataon para tuklasin ang katotohanan. Lumapit siya kay Aling Nina at tahasang nagtanong, ano ang tunay na koneksyon ng pamilya ninyo sa mga aswang? Bakit parang napakalaki ng bahagi nito sa baryo? Huminga ng malalim si Aling Nina bago sumagot. Ilyan, matagal nang may sumpang pamilya namin. Ang mga ninuno namin ang nagsimula ng kasunduan sa mga nilalang dito. Kapalit ng proteksyon, kailangan magbigay ng sakripisyo at ngayon nandito ka. May epekto iyon sa kanila. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ilyan. Nanlaki ang mga mata. Ang dugo mo may hinahanap silang espesyal sa dugo mo. Hindi ko alam kung bakit, pero ikaw ang susi. Ani Aling Nina. Habang pinag-iisipan pa ni Ilyan ang sinabi ni Aling Nina, bigla silang nakarinig ng mga sigawan mula sa plaza. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nila ang ilang residente na may dalang mga itak at sulok papalapit sa kanilang bahay. Palabasin ninyo ang dayuhan. Siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang baryo. Sigaw ng isang lalaki. Anong ibig nilang sabihin, Daryl? Tanong ni Ilyan. Ilyan, kailangang umalis tayo. Sagot ni Daryl, hinihila siya palabas sa likod ng pintuan. Hindi na ligtas dito para sa'yo. Habang tinatahak nila ang madilim na daan palabas ng baryo, naririnig nila ang mga sigawan ng mga tao. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakakilabot. Nagsimula ring sumabay ang mga kakaibang ungol mula sa kagubatan. Dinala ni Daryl si Ilyan sa isang lumang kuweba sa gitna ng kagubatan. Doon sa gitna ng malamlam na liwanag ng lampara, ipinakita ni Daryl ang isang lumang sulat na iniwan ng kanyang yumaong ama. Ano to? Tanong ni Ilyan habang binabasa ang sulat. Ang nilalaman ng sulat ay nagkwikwento ng isang kasunduan sa pagitan ng pamilya ni Daryl at ng mga aswang. Ibinunyag din dito na ang mga nilalang na ito ay may kakayahang pumili ng tagapagmana mula sa labas ng kanilang lahi. Isang taong may kakaibang dugo na magpapatibay ng kanilang lahi. Ikaw ang hinahanap nila, Ilyan, at hindi kita kayang pabayaan, sabi ni Daryl. Hindi pa man tuluyang naiintindihan ni Ilyan ang lahat. Narinig nila ang malalakas na yapak papalapit sa kanilang taguan. Huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, ani Daryl, hawak ng isang itak. Sa labas ng kuweba, unti-unting lumitaw ang mga nilalang. Tila kalahating tao, kalahating halimaw. Ang mga mata nila'y kumikislap sa dilim at ang mga ngipin
ay tila handang sumunggab. Walang nagawa si Ilyan, kundi panoorin habang si Daryl ay nakikipaglaban sa mga nilalang. Ngunit kahit anong tapang ni Daryl, marami pa rin ang kalaban nila. Nang magsimula nang pumasok ang mga nilalang sa loob ng kuweba, napansin ni Ilyan ang isang kakaibang simbolo sa dingding. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ilyan, tinuturo ang simbolo. Iyan ang sagisag ng kasunduan. Basagin mo. Iyan lang ang paraan para matapos ito, sagot ni Daryl habang humihingal. Ginamit ni Ilyan ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang simbolo gamit ang bato. Habang unti-unting nawawasak ang simbolo, nagsimula namang sumigaw sa sakit ang mga nilalang. Bilisan mo, Ilyan, sigaw ni Daryl, sugatan ngunit determinado. Nang tuluyang masira ang simbolo, naglaho ang mga nilalang na tila usok sa hangin. Ngunit bigla ring bumagsak si Daryl, duguan at mahina. Dinala ni Ilyan si Daryl pabalik sa baryo. Nagulat ang mga residente sa kanilang pagbabalik, lalo nang malaman nilang wala na ang mga nilalang. Ipinaglaban niya tayo. Hindi siya halimaw, tulad ng iniisip ninyo, sabi ni Ilyan sa mga tao. Sa sumunod na araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Daryl ay naghilo mula sa kanyang mga sugat, ngunit nananatiling bakas sa kanyang katawan ang mga karanasan nila. Sa wakas, nagpaalam si Ilyan kay Daryl at sa kanyang pamilya. Bagamat ligtas na ang baryo, alam niyang marami siyang kailangang tuklasin tungkol sa mundo. Salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang mga nangyari rito, ani ni Ilyan. Habang papalayo si Ilyan sakay ng barko, iniisip niya kung paano babaguhin ng karanasang ito ang kanyang buhay. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na niya tatanawin ang Capiz bilang simpleng lugar ng mga kwento ng kababalaghan. Ito ay isang lugar ng katotohanan, tapang at mga lihim na kailanman ay hindi niya malilimutan. Wakas. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik at sumabaybay sa kwentong ito. Ang inyong interes, suporta at pagtangkilik sa mga kwento ng kababalagan ay nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga kwentong puno ng hiwaga at damdamin. Ang kwentong ito ay alay sa mga taong mahilig tuklasin ang mga misteryo ng buhay, sa mga naniniwala sa lakas ng pagkakaibigan at sa mga patuloy na nananalig na sa kabila ng dilim, may liwanag na magpapalaya. Salamat sa inyong oras at imahinasyon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga mundo ng kababalagan. Maraming salamat po.